Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 52. Hindi sumagot si Sabrina. Lumapit siya at yumakap sa bewang niya, yumuko ng kaunti at inilagay ang ulo sa sulok ng leeg niya. Hinalikan niya ang collarbone nito, at itinulak ni Sabrina ang ulo nito. Kian Hendricks, mangyaring panatilihin ang iyong distansya, deklara niya. Tinanggal ni Kian Hendricks ang suit niya, marahan siyang tumawa. Sinusubukan niyang gantihan siya gaya ng pagtrato nito sa kanya. Hindi pa oras para matulog at lumabas si Sabrina, naiwan si Kian Hendricks. Pumunta siya at umupo sa balkonahe, nakatingin sa mga sasakyang papunta sa iba't ibang destinasyon. Ilang araw na niyang hindi tinatawagan si Rita, susuriin niya ito, buti na lang walang pasok kinabukasan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit umuwi si Kian Hendricks ng gabing iyon. Nami-miss niya ito ng sobrang ngunit ayaw niyang itapon ang sarili sa kanya. Kinailangan niyang magkunwaring inis sa kanya dahil sa hindi niya pagpansin sa kanya ilang araw na ang nakakaraan, at sa hindi niya pakikipag-usap mula noon. Inaasahan niyang mami-miss siya nito gaya ng pagkamis niya sa kanya. Naligo si Kian Hendricks at nagpalit ng casual wear. Bumaba siya, hinahanap si Sabrina. Hindi niya ito nakita at tiningnan ang mga bakanting kwarto at wala silang laman. Nasaan kaya si Sabrina? Nag-alala siya, tinawagan niya ang cellphone number nito at nagriring ito sa loob ng kwarto. Paanong hindi niya madala ang kanyang telepono saan man siya naroroon? Bigla niyang naalala ang balkonahe. Pumunta siya sa direksyon ng balkonahe at nakita niya itong nakaupo, nakatingin sa abalang kalye, at tila nakaka-relax na nanunood dito. Lumapit ito sa kanya at hinila siya, at pinaupo sa kanyang tabi. "Galit ka ba sa akin?" tanong niya, ngunit si Sabrina ay nagpupumilit na makalaya. Sa kabila ng pagpupumiglas nito sa kanya, mukhang hindi siya natinag. Ikinulong lang niya ang mga kamay sa baywang niya at hinayaan siyang magpumiglas. "Huwag mo na akong ipaglaban, baby. Alam mo naman na dapat galit ako sa iyo, diba? Paano mo ako mabibigo sa harap ng aking mga magulang at kapatid sa pamamagitan ng pagpili sa aking ina kaysa sa akin? Ako ang nagpa-relate sa iyo sa kanya. Sa oras na naiinis ako, tama ba na dinagdagan mo pa ang mga taong nagpag-alit sa akin?" tanong ni Kian Hendricks. Simula nang sumapi siya sa kanyang pamilya, tinatrato siya nito tulad ng ginawa niya sa kanila. Nang gabing iyon, tinawagan niya ang kanyang ina at itinuro ang mga bagay-bagay sa kanya. Tumigil sa pagpupumiglas si Sabrina. Gusto niya ito habang hawak siya nito, nilalanghap ang kanyang amoy. "Iyan ba ang dahilan kung bakit hindi ka na muling makisama sa aking kama? Tinanggihan mo ang aking mga kahilingan, at hindi umuwi dahil sinusubukan mong iwasan ako. Walang tawag, walang text at wala akong kayakap sa gabi. Kung yan ang gusto mo, sige, handa akong sumayaw kasama ang tono. Pero hayaan mo lang ako. Hindi na ako muling makakasama sa iisang kwarto hanggang sa susunod na abiso," deklara ni Sabrina, tumalikod sa kanya at tahimik nang umiti. Ang sarap magkaroon ng fiancé na naninira. Binalingan niya ang mga bagay-bagay at sinisi siya sa halip na mag-sorry. "Hindi ko sinasadya na hindi ako umuwi ng gabi. Kailangan kong nasa paligid ako sa pag-install ng mga kagamitan. Kaya nanatili ako sa kumpanya. Sa kwarto ako natulog ng gabing iyon pero maaga akong nagising. Hindi kita iniwan mag-isa, huwag ka lang mag-conclude ng ganyan. Ikinalulungkot ko dahil hindi ko napagbigyan ang iyong kahilingan noong gabing iyon.
Gusto sana kitang tawagan pero nabulunan ako sa mga gawain at trabaho. Pero dahil pupunta ako mamayang gabi, mas gusto kong magpaliwanag sa iyo, paliwanag ni Kian Hendricks. Binigyan niya ng malambot na masahe ang baywang niya. Napailing si Sabrina at hindi na muling umimik. Paumanhin sa akin dahil nagkamali ako sa mansyon. Tanong ni Kian Hendricks. Nagkibit balikat si Sabrina. Hindi siya umimik at kinurot ni Kian Hendricks ang pelvic niya. Nakaramdam siya ng sakit ngunit ayaw pa ring humingi ng tawad. Kiniliti ni Kian Hendricks ang kanyang baywang at lumipat sa gilid ng kanyang tiyan. Hindi mapalagay ang nerbiyos ni Sabrina at nagsimula siyang tumawa. Stop it, Kian Hendricks. Tanong niya sa pagitan ng pagtawa. Nanginginig siya at hindi komportable. Sabihin mo na lang, sagot ni Kian Hendricks na lalong nagpatindi ng kiliti. Halos mangilad ang mga luha sa mata ni Sabrina at sinabing, I'm sorry, walang gana niyang sinabi. Huminto si Kian Hendricks. Umiti siya, maliban kung may magtuturo sa iyo ng leksyon, aangkinin mo ang isang huwad na katigasan ng ulo, panunuya niya. Kaya ngayon, back to business, ano ang gusto mong pag-usapan natin? Hiling ni Kian Hendricks. Ngayon, handa na siyang makinig. Pagharap niya, hinawakan niya ang butas ng ilong nito at saka ang kilay, hinahaplos ang mga ito at pinaglalaroan na parang sanggol. Gusto kitang bitawan. Makipag-usap sa iyong mga magulang at ibalik si Jake. Mali ang ginawa niya, sumasang-ayon ako pero kapatid mo pa rin siya, at ibalik mo siya sa iyong sarili. Kapag pinapagalitan mo ang isang bata, tatawagan mo muli ang bata sa iyong sarili. Hindi mo hahayaang maging palaboy ang batang iyan dahil nagkamali siya. Panunuyo ni Sabrina. Hinawakan niya ang labi niya at nanatiling kalmado lang si Kian Hendricks at nakikinig sa kanya. Siguradong sinabi sa kanya ng kanyang ina, at gusto niyang makialam para sa kanila. Maayos na ang lahat ngayon. Si Dad ang kasama ko sa company at nakausap ko na rin si Mommy. Pero si Jake hinayaan niyang mamatay ang pamangkin ko at hindi ko ito papakawalan ng madali, sagot ni Kian Hendricks. Kahit ano pa, maaari ka lang maging tiyuhin sa sanggol kung ito ay ipinanganak. Ngunit si Jake ang ama ng bata. Siya ay hindi masaya. Siya ay nahaharap sa isang labanan na hindi mo alam. Huwag mo nang dagdagan ang kanyang suliranin at dagdagan ang kanyang pasanin. Patawarin mo siya. Ang sanggol na hindi mo nakikita ang siyang nagpapalungkot sa iyo. Mangyaring para sa aking kapakanan at sa iyong mga anak, hayaan mo ito. Nakikiusap ako sa iyo, darling. Siya ay lumalaban sa iyo at iyon ay isang pagkakasala. Pero alang-alang sa nangyari sa kanya, patawarin mo siya, pagsusumamo ni Sabrina. Walang ibang sinabi si Kian Hendricks. Kalmado siya. Si Sabrina ay nakatayo para sa kanyang kapatid at kaibigan niya siya. Nang makitang tahimik si Kian Hendricks, naisip ni Sabrina kung paano niya tatalakayin ang susunod niyang paksa sa kanya. Ang kanyang katahimikan ay tanda na pinakinggan niya ang kanyang pakiusap. May sasabihin sana siya nang palapitin siya ni Kian Hendricks para halikan siya. Darling, tawag ni Sabrina sabay talikod para maiwasan ang paglapat ng labi nito sa labi niya. Napaungol si Kian Hendricks at huminto. May hiling ako, sabi ni Sabrina, nakatingin sa kanyang mga mata. Ang ganda ng mga mata niya. Okay, what is it? Tanong nito habang nakatingin sa likod niya. Gusto niyang mag-request at sana ay wala itong kinalaman kay Jake. Magkaroon tayo ng anak na babae. Biglang umirap si Sabrina at tumingin kay Kian Hendricks. Natigilan si Kian Hendricks at nakatitig lang sa kanya, anak na babae. Ang masayang titig ni Kian Hendricks ay unti-unting naging poker. Hindi pa niya napag-usapan ang isyu ng ayaw niyang magkaroon pa ng mga anak, kung bakit ang biglaang kahilingan. Dapat ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagpapakasal at hindi pagkakaroon ng anak. Pag-uusapan sana niya ang kasal nila ngayong gabi at galing siya sa ibang direksyon. Sasabihin niya sa kanya na dapat silang magpakasal bago pa man ito iminungkahi ng kanyang ama. Hindi dapat magkaroon ng anak o babae gaya ng sinabi niya kundi ang pagpapakasal. Nakita ni Sabrina ang kanyang biglaang katahimikan, at alam niyang nag-iisip siya ng isasagot. Nanatili itong nakatitig sa kanya,
Pinasadahan ng kamay ang kanyang noo at sa kanyang buhok. Gusto kong magkaroon ng anak na babae, dagdag ni Sabrina at mukhang seryoso. Gusto niya ng babae at gusto rin ng mommy niya. May 2 na tayong anak, para saan pa ang gusto mong anak? Okay lang ako sa 2 lalaki, sa wakas ay sagot ni Kian Hendricks. Hinawakan niya ang braso ni Sabrina para pigilan ang mga kamay nito na gumala sa kanyang mukha. Ang haplos nito ay nagpapadala na ng sensasyon sa kanya. Pero gusto kong magkaroon ng iba. Ang mga batang lalaki ay hindi binalak ngunit ito, pinaplano natin ito. Tsaka gusto ni mommy ng apo, giit ni Sabrina. Alam niya, pagkatapos mawala ni Jake ang kanyang hindi pa isinisilang na sanggol, ang kanyang ina ay babaling kay Sabrina. Kaya't pareho silang nagplano ng isang anak na babae, at si Sabrina ay nagpapaalam sa kanya ngayon dahil alam niyang kailangan niyang gampanan ang kanyang bahagi. Kaya ikaw at ang mommy ko ang may gawa ng pagpaplano? Tanong ni Kian Hendricks. Seryoso ang itsura niya na parang nagtatanong kay Sabrina. Hindi kaya, hindi siya bahagi ng desisyon ko. Sinabi ko lang sa kanya na maging mahinahon pagkatapos na mabuntis si Rita. At nakita mo kung gaano siya kalungkot. Pagkatapos ay nangako ako sa kanya na manganganak ako ng isang apo at siya ay masaya at mukhang maliwanag at masayahin muli. At gusto kong tuparin ang pangakong iyon sa lalong madaling panahon. At saka, hindi ba magiging maganda kung may kapatid na babae sina Caleb at Khalil? Paliwanag ni Sabrina. Marahang napabuntong hininga si Kian Hendricks. Tinalikuran niya ang ulo niya. Medyo naging sensitibo si Sabrina tungkol sa pagkakaroon ng kapatid na babae ng kanyang mga anak, ngunit kung ito ay dahil sa kanyang ina, hindi iyon issue. Magkakaroon ng isa pang baby si Jake, at maswerte siyang magkaroon ng apo. Magkakaroon ng apo ang mommy niya pero hindi naman kailangang sa kanya iyon galing. Magkaka-baby na naman si Jake at baka maswerte siyang magkaroon ng babae. Hindi dapat ikaw, Sabrina. Hindi ko pa ito napag-usapan sa iyo pero sapat na sa akin ang 2 lalaki. Dapat ay iba ang pinag-uusapan natin, hindi ang pagkakaroon ng isa pang sanggol, pagtutol ni Kian Hendricks. Gusto kong magkaroon ng anak na kamukha ko o katulad ng ina. Kayo ni Jake ay parang tatay, what's wrong na kaming mga babae ay wala sa sarili namin? Nakahanap ng ibang dahilan si Sabrina. Umisi si Kian Hendricks, una kung ano ang iniisip mo kung mabuntis ka ngayon, magiging babae na. Hindi mo mahuhulaan kung ano ang makukuha natin. Pangalawa, kalimutan ang tungkol sa pagkakaroon ng isang anak na kamukha mo o ng iyong ina. Kung may baby ka at swerte ka sa babae, magiging female version ko siya. Malakas ang genes ng De Silva kaya madalas kaming magkamukha ng aming ama. Kaya na-knockout ang punto mo, kontra ni Kian Hendricks. Tama kaya si Kian Hendricks. Siya at ang kanyang kapatid na gusto ko ang ama. Miniature niya ang mga anak niya. Paano kung totoo? Ngunit kahit na iyon, siya ay magiging napakaganda. Ang sarap magkaroon ng anak na kasing ganda ni Kian Hendricks na gwapo. Well, walang pinagkaiba yon. Anak na babae ang gusto niya at dapat niya itong ibigay sa kanya. Sinasabi mo bang hindi mo ako bibigyan ng anak? Tanong ni Sabrina na nagkukunwaring inis. Naramdaman ni Kian Hendricks na blanko ang kanyang noo. Bigyan siya ng anak na babae. Nililinang ba niya ang mga ito sa kanyang scrotum? Anong uri ng isang mahirap na kahilingan ito? Pag-uusapan natin mamaya. May sasabihin sana ako sa iyo. Akala ko pag-uusapan na natin pag nakapasok na tayo sa kwarto pero dahil komportable na tayo dito, sasabihin ko na rin, napatigil si Kian Hendricks at tumingin kay Sabrina. Tila nawala ang kanyang malungkot na tingin at nagpatuloy siya, gusto kong magpakasal tayo. At matutuwa ako kung ito ay malapit na, sabi niya. Tahimik si Sabrina. Engaged na sila at hinihintay niyang magmungkahi siya ng kasal. Nakatira sila kasama ang kanilang mga anak at magkasalo sa isang kama. Ang natitira na lang ay gawing legal ang kanilang relasyon at maging mag-asawa. Handa ako kung ikaw ay, sagot ni Sabrina. Siyempre ako, kung hindi, bakit ko ito hinihiling sa iyo? Pagtibay ni Kian Hendricks. Sa ganoong paraan, pumayag ang mag-asawa na ikasal, at iminungkahi ni Kian Hendricks na maganap ito sa loob ng 3 linggo.
Pumayag naman si Sabrina. Wala naman siyang masyadong gagawin, may itatalaga na magplano ng kasal, bahala sa lahat ng kailangang gawin. Ang kanyang sarili ay para lang maglagay ng wedding gown at ikasal kay Kian Hendricks. At sa ganoong paraan, ang kasal ay binalak na magaganap sa lalong madaling panahon. Masaya si Kian Hendricks. Sa wakas, siya na ang magiging forever niya. Magiging masaya sila sa kanilang mga anak at magkakaroon ng kumpletong tahanan. Ayos lang yan. Nangangahulugan ito na maaari akong mabuntis at hindi maabala dahil malapit na tayong ikasal, balik ni Sabrina sa naunang usapan. Pag-iisipan ko, simpleng sagot ni Kian Hendricks. Maaaring mayroon silang isang sanggol upang patatagin ang kanilang pagsasama, ngunit hanggang doon, mananatili siyang walang kibo tungkol dito. Magkahalong naramdaman ni Jake ng gabing iyon. Magaling ang kanyang kapatid, inialay niya ang proyekto sa kanyang sanggol kahit na alam niyang wala na siya. Gaano kaya kaganda kung siya ay buhay pa at ipinanganak? Sigurado siyang mamahalin siya ni Kian Hendricks gaya ng pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Lumaki sana ang mga bata bilang dakilang magpinsan. Napanood ba ni Rita ang live streaming? Narinig niya ba ang sinabi ng kapatid niya? Kung gagawin niya, siguradong matutuwa siya rito. Ngunit maaaring hindi siya dahil hindi lahat ng tao sa lungsod ay nakarinig, at dahil hindi siya gusto ng kanyang pamilya, maaaring hindi sila interesado sa anumang bagay ng De Silva. Namiss niya ang tawag ni Lance kanina at hindi na siya tinatawagan. Pagdating niya sa bahay, tinawagan siya nito at sinabing busy siya at hindi niya maasikaso ang tawag niya kanina. Tinanong siya ni Lance kung ano ang kanyang nararamdaman at sinabi niyang hindi niya masasabing ayos lang siya, ngunit lubos na bumuti ang kanyang kalooban. Sinabihan siya ni Lance na subukang matulog nang hindi muna umiinom ng mga tableta. Ngunit kapag natuklasan niyang hindi niya kaya, dapat siyang uminom ng isang tableta lamang para sa gabi. Ayokong matulog Lance, sabi niya. Ayaw matulog. Sino ang nagsabi niyan? Pagtataka ni Lance. Pansamantala siyang natahimik. Anong pinagsasabi ni Jake? Tinawag niya ito noong hating gabi at sinabing hindi siya makatulog. Iniwan niya ang kanyang maaliwalas na kama at pinuntahan siya, at sinubukang tulungan siyang matulog para lang sabihin sa kanya kinabukasan na ayaw niyang matulog. Na maaaring humantong sa depresyon at kalaunan ay isang psychiatric na kaso. Anong klaseng pasyente kaya si Jake? Bakit ang tahimik mo Lance? Akala ko tatanungin mo ako kung anong nangyaring nasabi ko ang sinabi ko, tanong ni Jake. Siyempre tatanungin kita dahil ang isang normal na tao ay hindi magsasabi ng mga ganoong salita. Kaya sabihin mo sa akin, anong nangyaring mali? Tanong ni Lance. Kapag hindi ako makatulog, nag-aalala ako, ngunit pagkatapos uminom ng tableta at natulog ako, ang mga bangungot na halos nabaliw sa akin sa buong araw. Pagkatapos lang akong dalawin ng daddy ko ay naging masayahin ako. At ngayong gabi, pagkatapos ng talumpati ng aking kapatid, gumaan ang pakiramdam ko, at ang aking kalooban ay lubos na bumuti, paliwanag ni Jake. Napapikit si Lance. Mga bangungot. Binabangungot ba siya bago uminom ng gamot? Pero hindi daw siya makatulog. Ang isang taong hindi natutulog ay hindi maaaring magkaroon ng bangungot. Dapat pagkatapos uminom ng tableta ay nagsimula ito. Naghahalusinate ka ba? Tanong ni Lance. Naghahalusinate? Well, alam kong panaginip lang ito. Nakita ko ang aking patay na hindi pa isinisilang na sanggol at tinawag niya ako. Kung ipipikit ko ang aking mga mata, palagi ko siyang nakikita. Paliwanag ni Jake at medyo natakot siya kung paano siya matutulog ng gabing iyon. Nakikita niya ang isang sanggol na hindi naging isang mature na fetus bago ito nalaglag. Paano niya nakilala ang sanggol at tinawag pa siya? Seryoso yan. Huwag na ulit uminom ng pills, bibigyan kita ng isa pa. Nasaan ka na ngayon? Tanong ni Lance. Naghahalusinate siya at baka epekto ng pills sa kanya. May mga taong nagre-react sa droga at maaaring ito ang paraan ng reaksyon ni Jake. Papalitan niya ito ng iba. Nasa bahay ako ngayon, sagot ni Jake. Kakauwi ko lang. Maaari ka bang magmaneho papunta sa ospital? Tanong ni Lance. Sumagot naman si Jake at naghanda na para umalis.
Nagpasya siyang tawagan ang kapatid. At sinagot ni Kian Hendricks ang kanyang telepono. "Salamat kuya," boses ni Jake ang biglang sumagot ng telepono ni Kian Hendricks. Hindi sumagot si Kian Hendricks. Alam niyang nagpapasalamat siya sa kanyang talumpati nang ialay niya ang proyekto sa kanyang anak. Nang hindi sumagot si Kian Hendricks ay nag-goodnight ito at ibinaba ang tawag. Si Lance ang on-call noong araw na iyon. 24 na oras siyang mag-duty. Kanina pa siya dinalhan ni Rosa ng tanghalian at saka tinawagan siya na huwag umorder o pumunta ng hapunan, dinadalhan niya rin siya ng hapunan. Alam niya ang opisina ni Lance at kadalasang pumapasok para hintayin siya kahit wala siya sa opisina nito. Binigyan niya siya ng access dito. Habang hinihintay siya nito ay dumating ito kasama si Jake. Nagulat siya na kasama niya ito. "Tingnan mo kung sino ang meron tayo dito," pagbabalita agad ni Jake pagkapasok niya pagkatapos ni Lance at nakita niya si Rosa. Umiti si Rosa at tumayo, tinanggap ang nakalahad na kamay ni Jake para makipagkamay. "Good to see you again Jake," bulong ni Rosa. Hinalikan ni Lance ang pisngi ni Rosa. Umupo ang tatlo at tinanong ni Lance kung bale wala si Jake na magtanong sa kanya habang nakaupo si Rosa. Sinabi ni Jake na hindi ito problema. Walang kakaiba sa insomnia na dapat niyang itago kay Rosa. Biglang naalala ni Lance. Paglingon kay Rosa, sinabi niya, "Alam mo bang nawala ng pagbubuntis sina Jake at Rita?" Napaangat ng ulo si Rosa sa gulat. Umalis sa balkonahe sina Sabrina at Kian Hendricks at pumasok sa kwarto. Sinabi ni Kian Hendricks na kailangan niyang gumawa ng ilang trabaho sa kanyang study room, at hinalikan ng noo ni Sabrina bago pumasok sa study room at ang kanyang babae sa kwarto. Hindi siya makatulog at kinuha niya ang phone niya at tinawagan ang kapatid. Hindi nila naibahagi ang kanilang oras bilang magkakapatid. Nag-connect ang tawag at excited na sabi ni Lance, "Sister, na-miss niya siya." Matagal na niya itong hindi nakikita at sa mga tawag lang sila sa telepono. "Hi brother," bati ni Sabrina sa kabilang dulo. Masaya silang dalawa nang marinig ang boses ng isa't isa. "Hulaan mo?" tanong ni Sabrina, "Ipapaalam muna sa kapatid ang balitang ikakasal na siya." Sinubukan ni Lance na mag-isip ng isasagot sa kanya. Hindi na siya nakapag-conclude at sa wakas ay, "Ikakasal ka na ba sister?" "Wow, tama ka," sabi ni Sabrina, "sa 3 linggo na daw kaming magpakasal. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya." Si Sabrina ay nagniningning sa tuwa. "Wow, magandang balita yan sister. Sobrang saya ko para sa'yo kapatid ko." Oh gosh, si Kian Hendricks ay isang mahusay na tao upang gumawa ng mga ganoong desisyon ng mabilis, tuwang-tuwa naman si Lance. Lalong nag-uusap ang magkapatid at nangako si Lance na pupunta siya kapag wala siya sa duty. Kausap pa rin ni Sabrina ang kanyang kapatid nang bumalik si Kian Hendricks sa kwarto. Hindi nagtagal ay binaba niya ang tawag at tumingin kay Kian Hendricks ng masayang tingin. Umiti ito sa kanya at sumailalim sa kubrekama bago siya hinila sa yakap niya. Bumulong ito. "Di ba sabi mo gusto mo ng sex noong isang araw?" Tinulak siya ni Sabrina palayo. "Hindi ngayon, gusto ko noong araw na iyon," sagot niya at ngumiti si Kian Hendricks. Hinila niya ito pabalik sa sarili. "Gusto kong tuparin ang hiling mo ngayon dahil hindi ko magawa noong araw na iyon. Dapat pasalamatan mo ako sa pagsisikap kong maging mabait," deklara ni Kian Hendricks. "Salamat talaga sa kanya." Iniwas ni Sabrina ang kanyang labi at hinahabol ito ni Kian Hendricks. Ang isa ay nagsasabing hindi at ang isa ay nagsasabi ng oo. "Hindi ko na kailangan na matupad ulit ang kahilingang iyon. Noong gusto kita, sinabi mong hindi at ngayon handa ka na. Hindi mo tinutupad ang hiling ko, kailangan mo mismo. Kaya hindi mo ito makukuha ngayong gabi," sabi ni Sabrina, gamit ang kanyang mga salita pabalik sa kanya. Napangiti si Kian Hendricks. Sinasabi niya ito tulad ng sinabi niya sa kanya ilang araw na ang nakakaraan na hindi mo ito makukuha ngayong gabi, naalala niya. Dapat matutong magpasalamat ang mga babae kapag sinubukan ng mga lalaki na maging mabait sa kanila. Dapat kang magpasalamat, pang-aasar ni Kian Hendricks at tumawa si Sabrina. Natawa din siya. Bihira lang kasing tumawa si Kian Hendricks.
Hindi niya alam kung kailan siya tumawa ng malakas kung hindi kapag kasama niya si Sabrina. Pinatalikod niya ito, inilagay siya pabalik sa kama, at nanatili sa ibabaw niya. Hinawakan niya ang magkabilang kamay nito at pinagmasdan ang masayang mukha nito. Kian Hendricks, sinusubukan mong maging manloloko. Pwede kang humindi kahit kailan mo gusto pero hindi ako pwedeng humindi kung kailan ko gusto. Manloloko ka, reklamo ni Sabrina na pilit na nagpupumiglas. Ang mga lalaki ay nakatadhana na manloko ng mga babae. Hindi lang para ito ay maging mapang-api. Kaya, dahil sinabi kong oo magiging, sabi niya na parang nanalo. Gusto niya itong halikan ngunit iniiwas ni Sabrina ang kanyang paghalik. Walang silbi ang paghihirap. Magpakabait ka lang at hahayaan kitang matulog sa tamang oras, pagsuyo ni Kian Hendricks sa kanya. Napakalapit ng mukha nito sa kanya kaya naririnig ni Sabrina ang hininga nito. Ramdam na niya ang katigasan nito kahit wala pa sila sa akto. Teka Kian Hendricks, kung papayag ako, may kalakip na kondisyon. Sabi ni Sabrina, nakatingin sa mukha niya, na ilang pulgada lang ang layo sa mukha niya. Isang mahinang ngiti ang dumaan sa mga labi ni Kian Hendricks. Tinitigan siya nito saglit at saka sinabing, ano ang mga kondisyon? Si Sabrina naman ang ngumiti. Mula ngayon, walang paggamit ng kondom. Ganyan ka na lang, deklara niya na parang boss na babae. Tumawa ng malakas si Kian Hendricks. Umiling siya. Minsan hindi kadalasang madaling mahawakan sa isang lugar na mahirap takasan ng isang babae. Si Sabrina ay nakabaluktot sa pagkakaroon ng isang anak na babae at sa gusto man niya o hindi, gusto nila ng kanyang ina ng isang babae mula sa kanya. May deal ba tayo? Tanong ni Sabrina at hindi siya makasagot ng oo o hindi. Well, kung ayaw niya sa ganoong paraan, hindi niya hahayaang gawin yun ng gabing iyon, naisip ni Sabrina. Ganyan ka ba kasabik na magkaroon ng anak na babae? Tanong ni Kian Hendricks at nagkibit balikat si Sabrina. Deal? Tanong niya ulit at tumango si Kian Hendricks. Deal? At napaawang ang labi ni Sabrina sa isang ngiti. Kinabukasan, parang humihikbi si Jake. Hindi niya alam kung ano pa ang dapat niyang gawin. Ang mga gamot na inirekomenda ni Lance para sa kanya muli, ay ininom niya. Parang walang kakaiba. Ang parehong panaginip at sa pagkakataong ito, naririnig pa rin niya ang boses nito sa kanyang isipan. Hindi na siya muling iinom ng anumang gamot. May sasabihin siya kay Lance. Mabubuhay siya sa kanyang karanasan hanggang sa malampasan niya ito. Pumunta siya sa gym at sa parehong oras, nasa gym niya rin si Kian Hendricks. Tulog pa rin si Sabrina nang umalis siya. Dahil walang pasok sa araw na iyon, karaniwang ginugugol ni Kian Hendricks ang kanyang mga oras sa umaga sa gym para manatiling fit. Malapit na ang kaarawan ng kanyang anak sa linggo at kailangan niyang gawin itong en grande. Ito ang unang kaarawan nila ng daddy nila. Makikipag-usap siya kay Sabrina at tatanungin siya kung paano niya ito gustong ayusin. Nanatili pa si Kian Hendricks sa gym ng 2 oras bago naligo at lumabas. Nakasuot siya ng isang pares ng sneakers. Nakasabit ang tuwalya sa leeg niya at pumasok sa mansyon. Iniisip niya kung sineseryoso ba ng kanyang mga anak ang klase ng martial arts. Hindi niya nakita ang mga ito na nagsasanay, kahit maliit pa sila ay tumatangkad na sila. Nang makapasok si Kian Hendricks sa mansyon ay hindi niya nakita si Sabrina at nagtaka kung nasaan na siya. Nagpasya siyang tingnan ang kwarto ng bata at pagdating niya doon, nakita niya si Sabrina at ang mga batang lalaki sa field. Nagjo-jogging sila. Naka-sneakers siya at naka-legging na walang armless na pang-itaas. Ginawang bun ang buhok niya at para siyang college student. Nakatayo lang si Kian Hendricks at pinanood sila. Dapat manatiling fit si Sabrina ngunit hindi mas payat kaysa sa dati. Ang kanyang mga anak na lalaki ay parehong nakasuot ng identical sportswear para sa mga bata sa kanilang maliit na sneakers, nakasandal sa dingding, hinangaan ni Kian Hendricks ang kanyang pamilya. Sobrang sweet nila. Ang 3 taong ito ay dumating sa kanyang buhay at nagpasaya sa kanya at nagdala lamang ng kasiyahan sa kanya. Umiti siya at kumaway sa mga batang lalaki nang makita siya at kumaway sa kanya.
At dito na po, nagtatapos ang part 52 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.